Ang kilalang abogado na si Atty. Trixie ay naglabas ng matinding bayag tungkol kay Pangulong Marcos, kung saan sinabi niya na sa loob ng 12 taon na panunungkulan ng Pangulo, walang nakikitang konkretong pagbabago sa bansa. Ipinakita niya sa kanyang mga online na pahayag na wala umanong nakikitang malaking pagbabago sa unang 6 na buwan ng termino ng Pangulo at malapit na itong magtapos sa ikalawang taon, ngunit tila wala pa rin umanong makabuluhang pagbabago. Binanggit din ni Atty. Trixie ang ilang mga leisure activities ng Pangulo tulad ng pag-attend sa mga concert at party na kaniyang tinutukoy na posibleng nagiging hadlang sa kaniyang pagtupad sa mga tungkulin bilang Pangulo. Ang mga pahayag na ito ni Atty. Trixie ay nagdulot ng malaking tanong sa isipan ng mga mamamayan na nagpapakita ng kanilang pag-aalala at pangangailangan ng malinaw na paliwanag mula sa Pangulo tungkol sa kaniyang mga gawain at mga hakbang na ginagawa para sa bayan. Ito ay nagpapakita rin ng patuloy na pagmamatsyag at partisipasyon ng publiko sa mga usaping pangpolitika at pang-ekonomiya ng bansa na nagpapalakas sa demokratikong proseso at pagpapalitan ng mga ideya sa lipunan. Walis ang nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ayan, Mr. President, ano na? Pero anong nakukuha natin? Maswerte tayo kung deadma lang eh. But instead, may oppression. Yes. Bakit ganon? May problema, pero you shoot the messenger. Binigyan natin ng oras. Hindi po ito first 100 days. Hindi ito first 6 months. Patigidig na tayo, magdadalawang taon na. Pero anong nangyayari? Instead of more information, we get less. Instead of more service, we see less. Tapos, nape-play up pa yung leisure ng ating Pangulo. Concerts, parties. Can you blame the people if they are upset? Can you blame the people if they will criticize? Oo nga naman. Tama naman si Atty. Trixie Cruz. I agree. Masisisi mo ba ang tao kung binabatikos po itong si Kuting? Dahil nga, party-party, mga concert-concert, puro travel, nanonood ng F1, hindi nyo po masisisi ang mga tao kung kayo po ay binabatikos. Hindi nyo rin masisisi ang mga vlogger na magagalit at babatikusin kayo dahil nga wala naman talaga kayong ginawang accomplishments. Yan po ay totoo. Hindi po natin pwedeng i-deny yan. Buti pa nga yung Vice President eh. Ang dami natin nakikitang accomplishments. Alam natin guys na ang pinaka-importante talaga dito ang Pangulo. 'Di ba? Alam naman natin 'yan. Hindi naman yung Vice President. Kasi sabi nga nila, ang Vice President ay spare tire lamang. Siya po'y nag-aantay lang. Pero baliktad po ang sitwasyon. Ang maraming accomplishment ang Vice President. Ngayon, itong si Kuting, itong mga kasama niya, katulad ni si Ahas, si Lisa Ahas, itong sila Tambaloslos, at mga Los Boys. Meron palang Los Boys, oh. Los Boys. Kayong lahat dyan, mga balat sibuyas kayo. Lalo na yung mga kagwang dyan sa kamara. Mga balat sibuyas kayo. Hindi po kayo dapat balat sibuyas. Kaya itong sabi po ni Atty. Trixie, mga kaibigan, hindi nyo po masisisi ang tao kung kayo ay babatikusin. Manigas kayo. Alright, meron tayong breaking news. Nako. Kilala nyo ba guys si Julie Licap? Tama ba yung pagbigkas ko? Julie Licap or Licap? O, Licap siguro, no? Bahala na kayo. O, breaking news ha. Meron pong pasabog etong si Julie Licap. Matindi po ang kanyang revelasyon, mga kaibigan. Talagang ibang klase, guys. Hindi ko kinaya, mga kaibigan.
Kung hindi pa kayo nakakilala kung sino si Julie Licap, si Julie Licap po, siya po ang unang asawa ni Idol Rap Rap. Tinawag ko pa na Idol Idol Rap Rap. Oh, yung senador ngayon. O, kilala nyo na. Sa bagay, kilala nyo naman yata eh. Okay, meron po siyang pasabog, meron siyang revelasyon. Mamaya po aalamin natin yan. Dahil matindi po guys, ako hindi ko talaga kinaya. Mamaya na lang, okay, pag-usapan natin yan. At meron din tayong, ito po, no, 27 billion ni Tambaluslos at nitong mga Los Boys, nabitag na po ni Ben, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo eh, mabibitag din yan eh. Oh, nabitag na po ni Ben. Ben Tulfo, saludo po kami sa iyo. At ito pa guys anak po ni Rap Rap na naman. Nako, Rap Rap na naman kaibigan. Anak po ni Rap Rap, nabitag din. Dahil po sa tupad. Okay, alamin natin yan Dahil po mga nakarang araw, mga nakarang buwan, ang palagi natin nakikita sa tarpaulin na namimigay ng ayuda, malaking tarpaulin, di ba? Andun po yung mukha ni Tambaluslos. O akala si Tambaluslos lang. Andun din si Rap Rap. Mamaya po alamin natin yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan, live na naman tayo guys. Mamaya po, isisingit po natin yung kay Coco Pimentel. Importante din yung guys si Coco Pimentel po mga kaibigan, dininay na rin niya yung AKAP. Hindi niya alam ang AKAP. So, tama talaga si Amy Marcos. Nabudol po sila ng kamera. Mamaya po alamin natin yan. Pero syempre, babatiin muna natin ating mga suki, lalo na po ang ating mga kababayan sa abroad, ang ating mga OFW. Saludo po kami sa inyo dahil kayo po ang mga bagong bayani. Kayo po ay tinaguri ang mga the unsung heroes dahil kayo po ay nagsusumikap para po sa bayan natin, no? Ay nagbabayad kayo ng tax Hindi katulad ng kamera, wala pa ring resibo, di ba? Kaya saludo po kami sa inyo. At syempre, babatiin din natin ating mga suki, ating mga subscribers, mga members, at mga listeners, mga viewers. Syempre, no? Sino kaya ang ating first honor? Quick shoutout lang po tayo guys, pasensya na kayo Ayan, si Naomi Paloma, happy Saturday. Si Glory Hapman, si June Lapunete, si Jenny Jarumay, si Marivic Garciano, si Lynn Cordinera, si Cher. Hello Cher, gandang gabi. Zinaida Puerte. Hello Susan Abeles. Ayan, happy weekend Idol Foodinet. At sa lahat, ayan, talagang kompleto tayo ngayon kasi weekend Masaya talaga pag weekend. Ayan, si Luz Consuelo, si Menchi Hison, si Yamada Cherry. Hello Yamada Cherry. Ayan, Ohio. Ayan, si Chrissy Brooks, Sande Escolano, Biota Galban, Marichu Bobias, Domena Doras, si Violeta Galban. Hello Violeta Galban, kumusta ka na dyan? Victoria Galvez, si Filma Sikini, Corazon Austero, si Boy Wife, sino pa? Si Ichiro Macdi A. Matiga, Teresita Lim, sino pa? Oy, si Chrissy Brooks, Maria Ana Tomiyama, Joy Barboza, Danilo Enriquez, Celso Facundo, Maravic Garciano, Teresita Lim, Marily Enero, at si, sino pa? Rolly Tumimbang, Cat Lover, Delby Rodriguez, Nover de los Santos, Efren Infante, G. Carillo, Leonardo Torrente, at marami pang iba. Ayan, mamaya po guys, praying for your speedy recovery, Idol Foodie. Oo, okay na po tayo guys. Medyo maluwag na po yung lalamunan natin. Maraming salamat Susan. Ayan, maluwag na yung ano natin. So, nakakapagsalita. Malapit na tayong humataw. Kasi,
Gustong-gusto nating humataw eh. So yun po, mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Sa bandang dulo na po ha. Kaya kailangan nyo magtanong guys para tuloy-tuloy yung discussions natin. Ayos ba? Okay, yan. Usapan natin yan ha. Mamaya may magtatanong na naman dyan. Idol, bakit hindi mo binasa yung comment ko? Di ba may nagaganon? Hindi kasi sila nakikinig eh. No? Ayan. Si Amy Mendoza. Ayan. Sino pa? Sino pang humabol? Si Manolito Piñera. Ayan. Okay na boses mo, Sir Pedro. Oo nga, share eh. Okay na oh. Nakaka-ano na tayo. Nakaka-modulate ng konti. Kasi mahilig tayo mag-modulate eh. So, eto na nga sinasabi ko sa inyo. Nako. Oy, Alma Jornales, kumusta ka na dyan? Eto na nga, mga kaibigan. Nako, ano ba yan, Foodinet? Sino ba yan si Julie Licap? Nako, guys, ano ba ito? Ano ba itong nabalitaan natin? Ano ba itong revelasyon ni Julie Licap, mga kaibigan? Or Licap or Licap? Ewan ko paano ibigkasin yan. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kaibigan, si Julie Licap po, siya po ay unang asawa. Ayan, tingnan natin dito. Siya po ang unang asawa ni Senator Rap Rap. Okay? At meron po silang isang anak, mga kaibigan. Isang anak lang po, no? Bugtong anak. Ngayon, guys, bigla pong lumantad. Actually, matagal na pong lumabas itong si Licap, no? Natapik na rin namin to dati. Lumabas po si Licap, guys, nung kasagsagan po ng eleksyon. Kung hindi nyo nakalimutan nyo, no? Kung naaalaalan nyo, lumabas na itong babae na to. Pero mukhang hindi po siya pinansin. Pero, this time, mga kaibigan, yes, first wife po, first wife. Oo, tama kayo. First wife. This time, mga kaibigan, lumantad na po siya, guys. At grabe po ang kanyang revelasyon. Ako nga, hindi ko kinaya, guys. Grabe. Talagang matindi po. Sabi ko, ano nangyari? Hindi ko akalain, guys, na magagawa ito ng isang, itong senador ngayon. Senador na siya ngayon. Hindi ko alam kung paano niya ginawa ito, mga kaibigan. Sobra po ang kanyang ginawa, guys. Grabe ang kanyang ginawa. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan po. Galing po yan sa Facebook page ni Mr. J. Sonsa. Okay, basahin ko lang sa inyo ha. Ang sabi po ni Mr. J, sumakit ang ulo ko matapos ko mapanood iyong series of interviews kay Julie Licap. Unang pinakasalan at unang asawa ni Senator Raffy Tulfo. At kaisa-isang lehitimong anak na si Grandi. I have learned more facts and issues, more questions are raised, and complications are intertwined as a result. Yan po ang sinabi ni Mr. J. Sumakit na ang kanyang ulo, mga kaibigan. Tama po siya, guys. Dahil, nung nabasa ko ito, mga kaibigan, sumakit din yung ulo ko. Grabe po. Facts and issues. Okay, number 1. Basahin natin na. Number 1 muna tayo. He married Julie and bore her child named Grandi. Ibig sabihin, he married, pinakasalan niya. O, di ba? Kaya po naging legitimate child itong si Brandy. O, legit siya, legit. Hindi siya kolorum. So, pinakasalan siya, mga kaibigan. Ngayon, number 2. He went missing. Ito grabe ito, guys. Makinig kayong mabuti. He went missing for years and was legally declared dead in the Philippines. Diyan talaga ako nawindang, mga kaibigan. Grabe po, guys. Hindi ko akalaan paano niya nagawa ito. Yan o. He went missing for years and was legally dead in the Philippines. Nagpanggap siya na dedo na siya, mga kaibigan. Alam niyo, guys, akala ko dead na dead lang. Ang akala ko, guys, dead na dead lang itong si Julie, no? Parang dead na dead talaga ako. Yung pala dead talaga, as in dedo. Nagpanggap po itong si Rap Rap, mga kaibigan, na siya ay isang wala na. Pumanaw na po, mga kaibigan. Diba? Ano masasabi nyo dyan? Grabe. Ibang klase po.
Bakit niya nagawa yun? Pwede naman siyang tumakas eh. Pwede naman niyang talikuran yung pamilya niya. Pwede naman niyang gawin yun kung gusto niya. Pero kailangan panagutin niya. Di ba? Panagutin lang niya yung anak niya. Pero pag sinabi mong ikaw ay isang patay na, ibang klase na po yan, guys. Okay, number 3. He claimed to have divorced Julie in America. Julie claims to have not received any divorce documents. Sinabi din niya sa Pilipinas na divorce na daw sila ni Julie. Na wala namang natanggap na divorce paper itong si Julie. So, yan po pangatlo. Pang-apat, the daughter says, Rafi married a certain Lizelle in the USA and bore another child. Sus Mariosep, pumunta siya uli ng Amerika at pinakasalan niya uli itong si Lizelle sa Amerika at meron na naman silang another child. Hindi pa nga siya tapos nung kay Julie, meron na naman siyang ibang babaeng pinakasalan at nagbunga din ang kanilang pag-iibigan, mga kaibigan. Iyon na nga, nagkaroon din ng another child. Pang-apat, Rafi also married ACA's party list representative Jocelyn Pua and they have 2 children. 2 anak. Senator Tulfo returned to the Philippines but not have filed documents to correct this legal declaration death as of this writing. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi pa po niya dineclare or hindi niya ginawa ng no? Wala siyang documents na i-correct his legal declaration of death. Wala po siyang ginawang ganun, guys. Hindi po niya ginawa ng aksyon. Ibig sabihin, talagang sinabi niya na na siya, pumanaw na siya, mga kaibigan. So, pang-pito na tayo. Grande and Julie claimed the senator never provided support to the legitimate wife and daughter up to this time. Ibig sabihin, mga kaibigan, hanggang ngayon, wala po sila natatanggap na mga support. Wala po sila natatanggap, mga kaibigan. Ang aga naman ng natin, basher natin, Susan. Hoy, Arturo Pontela, ikaw ay may nagawa ka sa bayan natin, samantalang si VP Sara, marami siyang nagawa. Yes, I agree, Susan. Ang aga naman ng mga basher, hoy, mga basher, mamaya na kayo pumasok. Masyado naman kayo masipag. Kayo mga basher, kayo mga makikitid ang utak, mamaya na kayo pumasok, bandang dulo na. Huwag nyo kami istorbohin. Masyado kayo masipag. Baka lalo kayong yumaman yan. Yan po, mga kaibigan. Ibig sabihin, guys, wala pong suporta itong si Rap sa kanyang mga pamilya, mga iba niyang mga pamilya, hanggang ngayon. Wala po sila natatanggap na suporta. Ganun po kagaling itong si Rafi. Okay, number 8 na tayo. Ayan, number 8. Basahin natin. The daughter also claimed that his father used him as cover for his womanizing during his stay as a minor in the Philippines. Ibig sabihin, ginamit niya yung anak niya, mga kaibigan, para mambababae. Ibang klase talaga to si Rap. Talagang ikaw na. Tapos hanggang doon na lang, mga kaibigan. Ang sabi dito, ang dami kong itinatanong sa mga family lawyers, prosecutors, and judges na kapatid namin ni Tao Lambda Alpha Sigma at Alpha Pi Sigma Fraternity and Sorority. Offhand, may nakikita na akong concubinage, violence against women and children, falsification of public documents, citizenship issue, moral turpitude, patay naging senator, at marami pang iba. Sabi dito, aray ko, ang sakit ng ulo ko. Time out muna. Talagang sasakit ang ulo mo dito, mga kaibigan. Diba? Kayo na pong bahalang humusga dyan. Pero, marami po siyang kasong haharapin dito, guys. Sigurado yan. Dapat talaga,
masampulan. Ngayon, ang tanong ko lang dito, bakit pa nanalo ito? Ang dami naman pala talaga niyang kaso. Kasi moral turpitude yan eh. Matindi po yan, guys. Di ba? Delikado po ito, guys. Ngayon, kung tatakbo itong Pangulo, lalong pagtatakbo itong Pangulo. Kasi ninilihim niya lahat. Wala siyang transparency. Puro sikreto lang po ang ginagawa niya, mga kaibigan. Hindi po katulad ni Tatay Digong. At least si Tatay Digong, talagang open po siya, guys. Open siya sa kanyang life, sa kanyang buhay. Wala po siyang tinatago. Hindi katulad dito, ang dami niyang tinatago, mga kaibigan. Ibang klase. So, ayan po ang ating pasabog, ang revelasyon ni Julie Licap. Okay, puntahan naman natin, mga kaibigan. Ito po, ito na naman tayo. Saan na ba yun? Ayan, ito na, guys. Ito na sinasabi natin. Pudinet, si Rap na naman. Oo, si Rap na naman. Si Rap na naman, mga kaibigan. Si Rap po, guys, nabitag po. Ha? Ayan, oh. Tingnan nyo. Oh. Saan na ba yun? Tika lang. Oh, ayan, oh. Sino yan? Asawa niya yan, eh. Diba? Ay, anak niya yan. Anak po ni Rap yan, mga kaibigan. Oh, ayan, oh. May nakalagay na tulpo sa kanyang jacket, oh. Anak niya yan. Ngayon, mga kaibigan, noong mga nakaraang araw po o mga nakaraang buwan, binabatikos po natin si Tambaluslos. Dahil ang laki po ng kanyang mukha, guys, sa mga tarpaulin. Naalaala niyo yun? Di ba? Pag namimigay sila ng ayuda, palaging andun yung mukha ni Tambaluslos. Pero hindi lang pala si Tambaluslos. Pati din pala itong si Rap. At ginamit pa ang kanyang pamilya, mga kaibigan. Kaya po, nabitag siya, guys. Nabitag siya ni Ben. Ito po, panoorin natin, mga kaibigan. Pakinggan po natin itong nabitag. Asan na ba yun? Ayan. Dumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Naku. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad. Ang tanong, sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresista sa kanilang distrito o sa kanilang kinalalagyan? Paano kung yung mga pamilya nakikialam, pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisawsaw, nakikiangkas? Angkas, sakay, sawsaw, butas. A-S-S, butas. Pole is butas in English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido? At anumang kadahilanan, nagpapakita na sila ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil ang napagbibigay ng tupad ay mga nasa gobyerno, yung mga public servant, because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan. Pamilya man yan, anak man yan, asawa man yan, kung sino-sino yan. Ngayon nalalapit ng eleksyon. Susunod na taon, parami ng parami ang mga kaanak na mga politiko. Mga trapo. These folks are coming up with different strokes. Kanya-kanyang estilo. Kanya-kanyang estilo. Diskarte. Unti-unti na kaming binabaha sa bitag patungkol sa mga politikong dinidikit ang kanilang mukha sa mga tarpaulin at sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan. Sila'y nakikisawsaw, nakikiangkas dahil sila'y anak, dahil sila'y kapatid, dahil sila'y asawa, or anuman ang dahilan na gusto nilang makisawsaw
yung tupad na dapat yung mga public servant na nagpapatupad bagkus mga pamilya nila. Transferable ba itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon? Shameful ang mga trabaho na ito. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi, tinatabla na ba kayo? Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at naman loob ng gagawa niyo? Well, let me go any further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional politicians afraid to speak up and have the courage to oppose their critical constituent or critical media, telling them exactly what they need to hear? And these trapos, they show shameful lack of courage to stop their family members who doesn't have any talent or know-how or no intelligence in what it is, the meaning of public servant. They think that they can cash on their last name, and they think that their faces, they're associated because they came from the same clan and their last name. Shameful. They're using it. These traditional politicians should be ashamed of themselves for allowing their incompetent pea-brain family members, allowing them to distribute tupad, interfering, even encroaching, using their last name, and this trapo allows their family to go ahead, do it. Because they have the same last name, and they're cashing on the last name. Shameful. Which is why the family dynasty in politics should be stopped. But then again, there are exemptions. There are exemptions to the rules. There are politicians who are, you can consider them dynasty, but they have the brains, the courage, the passion, the dedication, and they can serve. But there are those, they don't have this. They don't have the courage. They don't have, not even unable to articulate, communicate themselves. Pero, ginagamit lang po ang kanilang apelyido. Ayan po, ginagamit lang po ang kanilang apelyido. Antindi, di ba? Oh, tupad. Alam nyo nang ibig sabihin ng tupad. Hindi naman sa inyo yung ayuda eh. Di ba? Ginagamit po nila guys ang ahensya ng gobyerno para kunwari sila ang namimigay ng ayuda. Okay pa ba yung audio natin mga kaibigan? Naputol po tayo guys. Okay pa ba tayo? Okay pa yung audio natin? Hello? Andyan pa ba kayo? Naputol po tayo mga kaibigan. Paki-press 1 po kung okay po yung audio. Paki-check lang po guys dahil naputol tayo bigla. Bigla tayong pinutol. Bigla tayong pinutol mga kaibigan. Okay ba? Okay na? Okay na? Ayan. Ay, hello Jovincia Pandorovic. Hello. Okay na pala. Sige, tuloy na natin. Ito na nga. Huwag po nilang gamitin ang ahensya ng gobyerno katulad ng tupad na kunwari sila po ang namimigay ng ayuda mga kaibigan. Dahil hindi po tama yan. Marami na pong gumagawa niyan. Ang number 1 na gumagawa niyan, si Tambaloslos. Ngayon, ito naman, si Rap-Rap. Hindi nyo pwedeng gamitin, pati mga pamilya nyo. Ayan, pamilya yan, anak niya yan. Tingnan nyo yung jacket niya, may nakalagay Rafi. Ayan, may nakalagay Tulfo. Tingnan nyo yung jacket ng may nakalagay Tulfo. Anak po yan. Nagbibigay po ng tupad, mga kaibigan. Payout ng tupad. Huwag nyo naman sanang gamitin ang tupad para kunwari galing sa inyong mga bulsa yan. Dahil pera ng bayan yan. Okay? So, punta na po tayo sa iba nating topic mga kaibigan. Ito po, Tambaloslos at si Los Boys. Nabitag na naman ni
Ben